Right, magandang araw. Panibagong update. Naku po, na-release na daw itong si Tevez mula sa kanyang house arrest sa Timor-Leste. Ano na kaya ang status ni Tevez, mga kababayan po natin? Ano kaya ang request ng ating gobyerno na i-deport at pauwiin sa Pilipinas itong si Tevez at tuluyan ng dito umano ilites ang kanyang kaso. Dahil may maraming kaso po itong si Tevez, kasama na nga po dyan ang pagiging leader umano ng isang terrorist group na tinawag po nilang Tevez Terrorist Group. Ngunit dinay naman ito ni Tevez. Samantala, inaresto naman ang kanyang kapatid na si Pride Henry Tevez dahil isa umano sa nagpi-finance nitong grupong terorista ni Tevez. At ang sinasabi naman ni Pride Henry Tevez na hindi ito totoo at yan ay mga allegation lamang, fabricated lamang umano laban sa kanilang pamilya. Pero mga kababayan po natin, tuluyan kaya mapapauwi ng ating gobyerno itong si Tevez mula sa Timor-Leste. Nakikita natin mukhang nahihirapan sila at hindi nila kayang utusan itong Timor-Leste para pauwiin itong si Tevez. Dahil matagal na po si Tevez sa Timor-Leste. Matandaan po natin, inaresto ito, tapos kinulong, pero kalaunan ay hinayaang maging house arrest. Tapos ngayon ay talagang tinanggal na or nirelease na sa pagiging house arrest nito. So ano kaya ang magiging status? Mukhang tinatawanan lang ni Tevez ang ating gobyerno, lalo na po yung Department of Justice po natin. At nakikita po natin ngayon, mukhang si Tevez na ang lumalabas na biktima dito at biktima po ng pamumulitika. Dahil na-find out po natin, base po sa ating pag-research at mga impormasyon, yung kalaban pala ni Tevez ay kaalyado pala ni Bongbong Marcos. Lalo na po itong mga digamo at itong pumalit sa kanya. Kung saan itong gobernador ngayon ng Dumaguete o ng Negros Oriental, yun din po yung naglagay ng mga malalaking traktor o ng harang sa supposed to be mangyaring hakbang ng maisog sa Dumaguete. At kaya ang nangyari ay napalipat na lang sa isang location at nakagawa ng isang hakbang ng maisog rally. Pero hindi pa rin maganda po ang karanasan dahil kumbaga okay na ang lahat, may permit na, binawi, nilagyan ng mga traktura. So malinaw na sila ay mga utos-utosan o mga alipores po ng ating presidente si Bongbong Marcos. Kaya minsan hindi natin maiko-connect na yung nangyayari kay Tevez mukhang konektado sa isyu ng pamumulitika. Dahil si Tevez ay binabatikos niya rin itong si Martin Romualdez. Ngayon, kaya ba nilang pauwiin si Tevez? Well, abangan po natin yan, mga kababayan, dahil sa ngayon ay malaya pa rin na nakakapag-relax-relax itong si Tevez dyan sa Timor Leste.